Napalit man na ang kalendaryo pero si John Mark mula Barangay Sanghay sa City of Mati sa Davao Oriental nananatili pa ring baby face. Sa height niyang 4 feet, huwag daw siyang maliitin. Maliit na bulas man daw kasi, kayang-kaya naman ni John Mark umakyat at magmaneho ng truck. Kailangan ko magpreno. Bababa ako para aabot sa preno. Mag-deliver lang within barangay. 300 yung ibibigay sa akin. Sisiw lang din sa kanyang mag-drive ng kotse at motor kung saan ang mga madalas niyang makasabayan, mas malaking mga sasakyan. Kaya si John Mark madalas tuloy masita ng Highway Patrol Group. Gayunman, may gusto siyang linawin. Hindi na po ako bata kasi 19 years old na po ako. Opo, si John Mark nasa legal age na. Hindi sila makapaniwala kasi parang 5 years old daw, parang hindi 19 years old. Initially, ang tingin ko po is dwarfism. Kapareho lang po yung lifespan niya with the normal people lang. So, walang dapat ipangamba. Baby face man daw si John Mark. Sa totoo lang, maaga siyang pinatanda ng mga responsibilidad sa buhay. Bata pa lang daw kasi, iniwan na siya ng kanyang ina sa kanyang lola Marlinda. Day, mga una, day! Si John Mark, kawawang bata dahil yung mama niya hindi nakialam, para siyang tinakwil na walang ama, walang ina. Siya na rin ang mag-isang bumuhay sa dalawa niyang mga kapatid sa ina, sina Rene Boy at Nicole. Yung una kong trabaho is magpapakain ng mga aso, libre bahay, libre kain, tapos may allowance ako na 500 a week. Akong maguwang, dako sa katabang sa kuwa, wala may pasagdan sa among pamilya, siguro sa nagkalisod, naningkamot siya para mabuhi kami maniksoon. Mahirap talagang walang magulang, magsiselos ako kapag may makikita kong buong pamilya. Sana marinig niyo to. Sana magpakita na kayo. Sa pag-asang matuldukan ang pangungulila nila John Mark sa kanilang ina, nag-research ang aming programa. Nag-message din kami sa Facebook ng mga taong kapangalan ng hinahanap niyang ina hanggang may isang sumagot na kumumpirma ding siya ang hinahanap na ina ng magkakapatid. Dito sa Santa Rosa sa Laguna, kasalukuyang nakatira ang nagpakilalang ina ni na John Mark, si Feline. May nagchat sa akin na nasa Jessica Soho daw ang mukha. Doon ko nakita na anak ko pala yun. Umiiyak na umiiyak ako. Kailangan ko na makita yung bata na ilang years ko nang iniwan na hindi ko mahawakan, na hindi ko mahalikan. Dito na raw niya pinanood ang kwento ni John Mark sa KMJS. Hindi ko in-expect na ganun talaga siya kaliit. Kasi yung tatay nun, matangkad talaga, 6'1". Tapos ako 5'1". Dahil daw sa hirap ng buhay nila noon sa Mati, napilitan magtrabaho sa General Santos City ang nooy 18 anyos lang na si Feline. Nakapasok ako sa pabrika ng tuna. Doon niya raw nakilala ang ama ni John Mark na itago natin sa pangalang Rico. Araw-araw po, dinadalhan niya ako ng pagkain. Kung anong gusto ko, binibigay niya. Ang kanilang relasyon nagbunga ng ipinagbuntis ni Feline ang panganay na si John Mark. Pero si Rico, unti-unti raw nanlamig. Pinanganak na si John Mark. Nagpapakita siya isang beses lang. Nagbago na siya. Hanggang natuklasan ni Feline na nakabuntis din daw ito di umano ng ibang babae. First love ko, kaso lang, ganun ang ginawa niya sa akin. May ibang pamilya ng lalaki. Ang galit ni Feline sa mister, naibuntun niya sa nooy kakasilang pa lang niyang anak. Ayaw kong na makita si John Mark kasi yung mukha ni John Mark at saka yung dimple niya, naalala ko yung tatay niya. Kaya si John Mark, inuwi niya sa Mati at iniwan na lang sa kanyang nanay Marlinda. 3 days pa sa pinanganak, inabot ko na kay mama. Bumalik ako sa Jensa, nagtatrabaho ulit. Si Feline muling umibig sa katauhan ng mangingisdang si Bernardo. Hindi rin ito tunay na pangalan. Kaanak na kami ng 2. Minsan, maubusan kami ng pinansyal.
Kalaunan, naghiwalay din sila. Dala ang dalawang anak na sina Rene Boy at Nicole. Muli siyang bumalik sa Mati para iwan din ang mga ito sa kanyang ina. Sabi lang ako na maghahanap akong buhay ako sa Manila. Babalik ako. Nagalit ako sa kanya dahil matanda na ako. Hindi ko alam ang buhay kung kailan ako kunin ng Panginoon. Bilang babae po, lumaki akong walang ina. Masakit po kasi wala po kasi sila sa aming tabi eh. Sakit po sa kuwa po. Yan yung nagibiyaan, may isang inahan. Marawin ko pansilikwire bita para kero na gibugaw ra. Na walay kabana siyang mga anak. Na po kay kalagot sila. Samantala, kung ano-anong trabaho nga raw ang pinasok ni Felin sa Maynila. Nagtrabaho ako bilang tindera sa Muntinlupa. Lumipat naman ako sa Paranaque. Nagtinda ng siomay. Bakit hindi ka nagpadala ng pera sa mga anak mo? Hindi ba kayo naawa? Sabi niya sa amin. Wala akong maibigay kasi ang sahod ko minsan kulang pa din. Gusto ko makita yung anak ko pero hindi ko makakita kasi gawa na walang sinahod. Malayo man daw sa kanyang mga anak, hindi naman daw sila nawaglit sa kanyang isipan, lalo na si John Mark na aminado siyang minsan niyang naitakwil. Yung bata na maliit na umiyak nanghingi sa akin, doon ko naalala na may anak pala akong John Mark. Nakikita ko yung mga kapitbahay namin, may kasamang bata, hinahatid sa school. Naiinggit ako, nagagalit ako sa sarili ko. Wala akong kwenta. Sinubukan naman daw niyang kontakin ang kanyang mga anak. Sinesearch ko sila sa Facebook, wala talaga. Walang pamasahe. Ang huling laban ko lang, dasal. Darating din ang panahon, kasama ko yung tatlo. Gayunman, alam ni Felin na hindi ito magiging madali, lalo't batid niya na siya'y naging pabayang ina. Matagal na sana ako magpakita sa kanila. Sobra ko silang mahal, pero dinaig ako ng takot. Hiya, wala akong maibigay sa kanila. John Mark, Rene Boy, Nicole, sorry sa lahat. Kung nangyayari man ito, naiwan ko kayong tatlo kay mama. Sorry. Kasi wala eh. Naghihirap si mama. Hindi lahat yan ganyan yung rason, sir, kasi maraming mahirap pero hindi naman umalis. At hindi naman nabayaan yung kanilang mga anak. Sa nakatakdang pagkikita ng mag-iina, ano kaya ang mangingibabaw? Pagpapatawad? Ako na sinasuko ko, iyarap niyang gilom na akong kasuko. Dawato na ako siya. Dadasal po ako sa Diyos na mabuo ng aming pamilya, sir. O tampo at sama ng loob? Habang lumalaki ako, mas lalong magagalit ako kasi binaliwala lang kami. Masakit sa akin. Susunod na! Excited ako at saka sana mapatawad nila ako. Sana kahit papaano tatanggapin nila ako bilang nanay. O yun na ang pinakamalaking regalo para sa akin sa 2025. Hindi man sigurado sa magiging reaksyon ng kanyang mga anak. Itong Biyernes, lumipad pa rin si Felin sa Mati para makita sina John Mark. Nung mga sandaling yon, sina John Mark, Rene Boy, Nicole at Lola Marlinda nag-aabang ng masasakyang habal-habal sa kalsada. Walang ideya sa taong hihinto sa kanilang harapan. Kuya John Mark. Ay, naku. Nanay po.
kong salamat, Ginoo. Wala. Talaga wala. Tagal ng panahon. Tagal na. Lord. Marami pong salamat, Lord. Anak ko. Ang tagal ng panahon. Babawi ako sa lahat. Sorry, sa binuhat na ako. Kuya Rin, natubang na ninyo yung ginanaharap mo na. Anak, inahan mo. Wala ako mga apuhan, nambot ang kaasa mga tuwa. Hindi bagdol na gulo na sa dapaling karsada. Musuod ko sa hina akong nagisi. Hanggang sa inuwa ko sa akong ibuhat, nagibihan ko ni. Wala naman ko maimuwi kung hindi niyo ako dawaton. Sakit mo sa iyo, Maray, mo mong ibihan ng mga anak. Ano na, dahil ka na magdagko ng imong mga anak, malalaki na sila. Paano mo yan sila? Kung tanggapin ko kung ano nila, wala naman ako magagawa eh, kasalanan ko eh. Maminsan birthday na ako, ayok ay kung anak ko po. Sura sa inyong tatlo. Sure? Sure ay mong binatan sa muha. Ha? Tama na rin ni Boy. Hindi mo naranasan yung nadaanan ng mama mo doon. Sabi ko, magrespeto kayo. Sa pagka-respeto, sila na nagkuhan sa kuha mo. Nandito ako para babawi sa inyo. Saan mo yung magbawi? Sige daw, saan mo magbawi? Napakaklaro, di mo biyaan ang mga anak. Kuya, tama na. May gani nagpakita si mama. Sorry sa lahat. Gusto man ako babawi. Araw-araw minalas. Wala akong magagawa. Dasal na lang ang hawak ko. Ako mapatawad naman kita mga kasi nanay kita eh. Ikaw ang nanganak sa akin. Ikaw ang nakuha sa amin. Para magabayan silang maiproseso ng maayos ang nangyari na magitan sa kanila ang isang psychologist. Binigyan ko sila ng psychosocial debriefing pagkat na i-open yung emotional wounds nga. So kailangan natin i-process yon at magkaroon ng healing. Si John Mark naman ay bigyan natin siya ng space, bigyan natin siya ng sapat na panahon na pag-isipan ng mabuti at ma-process yung emotion. Somehow open naman siya to accept his mother. It's just that he needs more time and space to think about it sa tamang panahon. Sa ganitong mga sitwasyon, it's a marital problem. Hindi lang naman ang nanay ang may problema. Kailangan nating isipin na this is a parental role to raise a child. Kaya wag naman nating sisihin si nanay. Ako may mali, ako may kasalanan na iniwan ko kayo. Tatanggapin ko. Hanggang sa huling hantungan, kung ano mangyari sa akin, kung hindi na ako tatanggapin. Okay lang, kasalanan ko eh. Pero dong, sorry. Umaasa si Feline na maliit man si John Mark, may malaki naman itong puso para muli siyang tanggapin at patawarin.